Tumunog ang cellphone ni Dalisay. Isang maikling tunog na tila bumasag sa tahimik na pagdarasal sa loob ng kanyang isipan. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang kupasing pantalon. Isang mensahe. Galing sa ospital. Bawat letra sa screen ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata hanggang sa mabuo niya ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang buong mundo. Miss Dalisay, kailangan na pong maisagawa ang operasyon ni Annalyn sa lalong madaling panahon. Ang deposito po ay 500,000 piso. 500,000. Napahawak si Dalisay sa pader na malapit sa kanya. Ang magaspang na semento ay hindi sapat para suportahan ang bigat na biglang dumagan sa kanyang mga balikat. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang sahod niya bilang isang janitress ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at sa mga gamot ni Annalyn. Kailangan ako ni Annalyn. Kailangan niya ako. Iyon ang tanging paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip habang naglalakad siya pauwi. Pinili niya ang madilim na shortcut sa isang maliit na gubat sa gilid ng subdibisyon para makaiwas sa mga tao. Ayaw niyang may makakita sa mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang tunog lang ng mga kuliglig at ng mga tuyong dahon na natatapakan niya ang kanyang naririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang kakaibang tunog. Ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang mahinang ungol. Huminto si Dalisay. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Gabi na. Delikado sa lugar na yon. Sinasabi ng kanyang isip na tumakbo na siya, na umuwi na kay Annalyn. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanyang mga paa para sundan ang tunog. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya ito. Isang babae. Nakahandusay, walang malay. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida na ngayon ay may bahid ng putik at dugo. Sa leeg nito ay may kumikinang na kwintas na perlas at sa mga daliri nito ay may mga singsing na may malalaking bato. Pero ang nakaagaw ng pansin ni Dalisay ay ang sugat sa ulo nito. Sariwa ang dugo. Diyos ko po, bulong ni Dalisay sa sarili. Nagsimulang magtalo ang isip niya. Isang bahagi ang sumisigaw, umalis ka na. Baka mapagbintangan ka pa. Kailangan ka ng kapatid mo. Pero ang isa pang bahagi, ang boses ng kanyang yumaong ama, ay nagsasabing, anak, ang pagtulong sa kapwa ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang tungkulin. Napapikit si Dalisay. Paano kung nanay niya ito? Paano kung si Annalyn? Kaya ba niyang talikuran ang isang taong nangangailangan ng tulong? Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng babae. Hinubad niya ang kanyang alampay, ang nag-iisang mamahaling bagay na pag-aari niya. Isang regalo mula sa kanyang ama bago ito pumanaw. Itinapal niya iyon sa sugat ng babae para tumigil ang pagdurugo. Ginang, ginang, gising po. Sabi niya habang marahang tinatapik ang pisang Userviatip te udoan. Ginang, ginang, gising po. Sabi niya habang marahang tinatapik ang pisang model ni nito. Walang tugon. Ang tanging naramdaman ni Dalisay ay ang mababaw at hirap na paghinga ng babae. Tumindi ang kaba sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niyang tumawag ng ambulansya. Dinukot niya muli ang kanyang cellphone. Ngunit bago pa man niya ma-dial ang emergency number, namatay ang screen. Low battery. Isang malutong na mura ang halos kumawala sa kanyang mga labi. Ngayon pa talaga. Sa paghahanap ng paraan, napatingin siya sa isang maliit at eleganteng handbag na nakasabit sa braso ng babae. Hindi niya dapat gawin ito. Hindi siya magnanakaw. Pero kailangan niya ng tulong. At ang handbag na yon, sa palagay niya, ay maaaring mayroon ng mga sagot sa problema niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang bag. Sa loob, may isang mamahaling pitaka, isang cellphone na mas moderno kaysa sa kanya, at isang susi ng kotse. Mayroon din itong isang maliit na bote ng pabango na naglalabas ng masarap na amoy. Agad niyang tinawagan ang 911. Habang naghihintay, nag-alala siya sa kalagayan ng babae.
Tiningnan niya ang kanyang mga mata, umaasa na makakita ng kahit kaunting paggalaw, kahit kaunting senyales ng buhay. Ginang, huwag po kayong bibitaw. Bulong niya. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit walang sumagot. Nang marinig niya ang sirena ng ambulansya, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Sa wakas, maliligtas na nabilitas na rin ang babae. Nang dumating ang mga paramedics, agad nilang inasikaso ang babae. Sinakay nila ito sa stretcher at isinakay sa ambulansya. Sino po kayo? Tanong ng isa sa mga paramedics. Ako po. Ako po ang nakakita sa kanya. Sagot ni Dalisay habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Salamat po sa pagtawag. Kung wala po kayo, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Sabi ng isa pang paramedic. Tumingin si Dalisay sa ambulansya na palayo. Sana maligtas ang babae. Sana maging maayos ang lahat. Pero hindi niya alam na ang gabing iyon ay magiging simula namin ng isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nang araw na yon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa gitna ng mga puno at mga dahon, sa gitna ng pag-asa at takot, tinanggap ni Dalisay ang kanyang kapalaran. At sa paggawa nito, hindi niya alam na siya ay nakapasok na sa isang mundo ng mga lihim, ng mga kasinungalingan, at ng mga panganib na hindi niya kailanman naisip. Marco, bumangon ka na dyan. Anong oras na? Ang boses ni Don Alejandro de la Vega, ang kanyang ama, ang nagising kay Marco mula sa mahimbing na pagtulog. Kinusot niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang relong, mamahaling nakasabit sa bedside table. 8:00 na ng umaga. Opo pa, sagot niya habang nag-unat. Alam niya na walang humpay ang pagiging strikto ng kanyang ama pagdating sa negosyo. Ngayon pa lang, nararamdaman na niya ang bigat ng mga responsibilidad na naghihintay sa kanya bilang CEO ng De La Vega Corporation. Pagkatapos maligo at magbihis, bumaba si Marco papunta sa dining room. Nandoon na ang kanyang ama, nagbabasa ng dyaryo at umiinom ng kape. Magandang umaga pa, bati ni Marco. Magandang umaga rin. Mayroon tayong importanteng meeting ngayong araw tungkol sa bagong proyekto. Sagot ni Don Alejandro. Hindi man lang siya tiningnan. Umupo si Marco at nagsimulang kumain. Kahit sa pagkain, damang-dama niya ang tensyon sa pagitan nila ng kanyang ama. Hindi na katulad ng mang dati. Simula nang mawala ang kanyang ina, lalo pang naging mahigpit si Don Alejandro, lalo pang tumaas ang mga ekspektasyon. Kumusta na ang kalagayan ni Doña Esmeralda? Tanong ni Marco. Sa wakas ay nabasag ang katahimikan. Napahinto sa pagbabasa ang kanyang ama. Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Nasa mabuting kamay siya. Inatake siya sa puso. Ngunit okay na siya ngayon. May mga gamot na siya at kailangan lang niyang magpahinga. Sagot ni Don Alejandro. Nandun siya ngayon sa ospital. Sino po ang nakakita sa kanya? Tanong muli ni Marco. Isang janitress, nagngangalang Dalisay, mabuti naman, at nandoon siya. Sagot ng kanyang ama, at muling ibinalik ang kanyang atensyon sa dyaryo. Nangunot ang noo ni Marco. Dalisay, iyon ang pangalan ng babaeng nakita niyang kasama ng kanyang ina sa gubat. Ang babaeng inakala niyang magnanakaw. Pa, ano po ang nangyari sa kanya? Tanong ni Marco. Paano po siya napunta sa gubat? Ngunit hindi sumagot ang kanyang ama. Wala nang dapat pang pag-usapan tungkol doon. Tapos na ang usapin. Pero hindi natapos ang usapin kay Marco. Hindi niya maiwasang isipin ang babae. Hindi niya maiwasang isipin ang mga mata nito, ang mga kamay nito, ang kabaitan na nakita niya sa kabila ng lahat. May kakaiba sa babaeng yon. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng agahan, nagpunta si Marco sa ospital para kamustahin ang kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. May halo-halong takot, pag-aalala, at pagkalito sa kanyang puso. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang kanyang ina na nakahiga sa kama, payapa ang mukha.
Anak, mahinang sabi ni Doña Esmeralda nang makita siya. Mama, okay na po ba kayo? Tanong ni Marco, lumapit sa kanya. Oo, anak, salamat sa Diyos, sagot ni Doña Esmeralda. Pero may gusto akong ikwento sa'yo. Umupo si Marco sa tabi ng kama at handa nang makinig. May isang babae, isang anghel ang nagligtas sa akin. Simula ni Doña Esmeralda. Siya ay nagngangalang Dalisay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi siya dumating. Si Dalisay po? Tanong ni Marco, naguguluhan. Oh, anak. Siya ang nagbigay buhay sa akin. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa kanya, sagot ni Doña Esmeralda. Pero, hindi maituloy ni Marco ang kanyang sasabihin. Ang tatay mo, hindi niya alam ang lahat, sabi ni Doña Esmeralda, mahinang tinig. May mga bagay na hindi niya sinasabi sa iyo, anak. May mga lihim. Anong ibig sabihin niyo, Mama? Ngumiti si Doña Esmeralda. Kailangan mong magtiwala sa iyong puso, Marco. Huwag kang basta-basta maniniwala sa lahat ng sinasabi sa iyo. Muling napuno ng pagtataka ang isipan ni Marco. Ano ang mga lihim na tinutukoy ng kanyang ina? Bakit tila takot siya sa kanyang ama? Kailangan kong makilala si Dalisay, sabi ni Marco. Gusto kong malaman ang totoo. Alam ko, anak, at sana matulungan ka niya. Sagot ni Doña Esmeralda, hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Ngunit hindi niya alam na ang paghahanap ni Marco kay Dalisay ay magdadala sa kanya sa isang laban na hindi niya kayang isipin. Isang laban kung saan ang kanyang pamilya, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang buong mundo ay masusubok. Dalisay, pwede ka bang pumunta sa opisina ko? Napahinto si Dalisay sa pagwawalis. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Naisip niya agad ang mga salita ni Marco nung unang araw niya dito. Alam ko na, ipinadala ka ng mga kalaban namin, hindi ba? Para sirain ang kumpanya. Ngayon, nakaharap siya sa CEO. Ano kaya ang kailangan niya? Oo po, sir. Sagot ni Dalisay habang pinipilit na kumalma ang kanyang sarili. Nang makarating siya sa opisina ni Marco, bumungad sa kanya ang isang malaking silid na puno ng mga mamahaling gamit. Mahaba ang mesa at sa likod nito ay nakaupo si Marco. Suot ang kanyang puting polo, ang kanyang muka ay seryoso. Maupo ka, sabi ni Marco. Itinuro ang isang upuan sa harap ng mesa. Umupo si Dalisay, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkakasalikop sa kanyang kandungan. Ano kaya ang gusto ni Marco? Nalaman ko ang tungkol sa'yo at kay Doña Esmeralda. Simula ni Marco, hindi man lang siya tiningnan. Salamat sa pagligtas sa kanya. Wala pong anuman, sir, sagot ni Dalisay, bahagyang nahihiya. Alam mo ba na ikaw ang nag-iisang tumulong sa kanya? Tanong ni Marco. Opo, sir. At wala kang kinuha kahit ano sa kanya? Napataas ang kilay ni Dalisay. Bakit ba parang kinu-question siya ni Marco? Wala po, sir. Hindi ko po kailangan ng anumang pera. Sagot ni Dalisay matapang. Tumingin sa kanya si Marco at sa mga mata nito ay nakita ni Dalisay ang isang kakaibang pagtitig. Parang sinusuri siya. Parang hindi siya nito pinaniniwalaan. Maari ka bang tumulong sa akin? Tanong ni Marco. Biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Tumulong po? Oo. May mga bagay kasi akong hindi maintindihan tungkol sa mga nangyari kay Doña Esmeralda at tungkol sa pamilya ko. Nagulat si Dalisay. Bakit siya? Hindi ko po maintindihan, sir. Ano pong maitutulong ko? May nakita ka bang kahit ano noong gabing iyon? Sa gubat, napaisip si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay napunta sa kanyang leeg. Ang kanyang kwintas. Ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Meron po, sir. May nakita po ako. Sagot ni Dalisay, dahan-dahan. Ano yon? Ang kwintas po. Anong tungkol sa kwintas? Ang simbolo po sa kwintas. Ano? Parang
Pamilyar po, sagot ni Dalisay. Nag-aalangan. Parang nakita ko na po dati. Saan? Napabuntong hininga si Dalisay. Hindi niya alam kung dapat niya itong sabihin. Ngunit sa mga mata ni Marco, nakita niya ang isang pag-asa, isang paghahanap sa katotohanan. Ang simbolo po, parang nakita ko na po sa mga lumang gamit ng aking ama. Napakunot noo si Marco. Anong sinasabi mo? Ang aking ama po. Nagtrabaho po siya sa inyong kumpanya dati. At meron po siyang kwintas na ganoon ang simbolo. Paliwanag ni Dalisay. Biglang natahimik si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi siya makapaniwala. Ang tatay mo, nagtrabaho sa De La Vega? Opo, sir. Ano ang pangalan niya? Renato po. Renato Reyes. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Naguluhan siya. Imposible. Hindi ko alam iyon. Mahinang sabi ni Marco. Walang nabanggit ang tatay ko. Patay na po ang aking ama, sir, sabi ni Dalisay. At hindi ko alam kung bakit pero parang may koneksyon po ang lahat. Napatayo si Marco. Naglakad siya paikot sa kanyang opisina. Hindi mapakali. Kailangan nating alamin ang katotohanan, sabi ni Marco. Sa wakas ay huminto sa paglalakad. Dalisay, tulungan mo ako. Kahit po anong makakaya ko, sir, sagot ni Dalisay, tumingin sa mga mata ni Marco. Sa pagkakataong yon, nagkaroon ng kakaibang ugnayan sa pagitan nila. Hindi na lamang sila CEO at janitress. Hindi na lamang sila ang nagligtas at ang tinulungan. Sila ay naging mga kasama sa isang misteryo, mga kaibigan sa paghahanap ng katotohanan. At hindi nila alam na ang paghahanap na yon ay magdadala sa kanila sa isang mapanganib na mundo. Isang mundo ng mga lihim at kasinungalingan na maaaring sumira sa kanila. Gabi na nang umalis si Dalisay sa opisina. Sa kanyang paglalakad pa uwi, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Marco. Ang kanyang ama, ang De La Vega Corporation, ang kwintas. May koneksyon nga ba ang lahat? Habang naglalakad sa madilim na kalsada, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Una, akala niya ay guni-guni lamang. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang lalaki. Nakasuot ng itim na jacket at nakasombrero, naglalakad sa likuran niya. Huminto siya at huminto rin ang lalaki. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nagpatuloy din ang lalaki. Kinabahan si Dalisay. Binilisan niya ang kanyang lakad. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kwintas na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang maging ligtas. Nang makarating siya sa isang sulok, nagtago siya sa likod ng isang puno. Sinilip niya ang lalaki. Nakita niya itong naglalakad palayo. Ngunit hindi niya alam kung saan ito pupunta. Sino ka ba? Bulong niya sa sarili. Nang makarating siya sa bahay, agad niyang ikinandado ang pinto at bintana. Kinakabahan pa rin siya. Ilang araw na rin kasi ang nakakalipas simula nang magsimula siyang magtrabaho sa De La Vega Corporation at pakiramdam niya ay may mali. Ate, anong nangyari? Tanong ni Annalyn na lumapit sa kanya. Wala anak, pagod lang ako, sagot ni Dalisay habang niyakap ang kanyang kapatid. Hindi niya kayang sabihin kay Annalyn ang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang mag-alala ito. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nakita ni Marco si Dalisay. Dalisay, may na-research ka na ba tungkol sa kwintas? Tanong na niya. Opo, sir. Nakita ko po ang mga lumang larawan ng aking ama. At, oo nga po, pareho po ang simbolo. Sagot ni Dalisay. Saan mo nakuha ang mga larawang yon? Nasa bahay po namin, sa isang lumang album. Pwede mo bang ipakita sa akin? Opo, sir. Nang makita ni Marco ang mga larawan, nagulat siya. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Alejandro, kasama ang ama ni Dalisay, si Renato. Pareho silang bata, masaya at magkasama. Hindi ko alam na magkaibigan ang aking ama at ang iyong ama. Sabi ni Marco
naguguluhan. Hindi po ba ninyo alam? Tanong ni Dalisay. Hindi. Hindi niya ako kailanman sinabihan. Kailangan nating alamin ang katotohanan, sabi ni Dalisay. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang mag-imbestiga. Naghahanap sila ng mga lumang dokumento, mga lumang artikulo, at mga lumang impormasyon tungkol sa De La Vega Corporation at kay Renato Reyes. Nagpunta sila sa library, sa archives, at sa mga dating opisina ng kumpanya. Ngunit ang bawat daan ay tila nakaharang. Ang mga impormasyon ay nawala. Ang mga dokumento ay naglaho. Ang mga taong dating kakilala ni Renato ay ayaw magsalita. Parang may nagtatago ng katotohanan. Isang araw, habang nagbabasa ng isang lumang pahayagan, nakita ni Marco ang isang artikulo tungkol sa kamatayan ni Renato. Ayon sa artikulo, nagpakamatay si Renato sa kulungan matapos siyang sampahan ng kasong pandaraya at pagnanakaw. Hindi ko matanggap, sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi nagpapakamatay ang aking ama. Kailangan nating alamin kung ano ang totoong nangyari, sabi ni Marco, hinawakan ng kamay ni Dalisay. Sa mga gabing iyon, naglalakad si Marco pauwi. Pero pakiramdam niya, may nakamasid sa kanya. Nang minsang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita, biglang may humarang sa kanya. 2 lalaki, nakaitim na jacket at nakasombrero. Ikaw si Marco de la Vega? Tanong ng isa sa kanila. Oo, sino kayo? Mayroon kaming mensahe mula sa iyong ama, sagot ng lalaki. At bago pa man makasagot si Marco, biglang may sumakit sa kanyang ulo. Huwag kang makialam, sabi ng isa sa kanila. Pagkatapos, nawalan siya ng malay. Nagising si Dalisay sa malakas na katok sa kanyang pintuan. 6:00 pa lang ng umaga. Sino naman kaya yon? Dalisay, Dalisay, buksan mo ang pinto. Boses yon ni Marco. May kakaiba sa kanyang tono. May pagmamadali, may pag-aalala. Agad niyang binuksan ang pinto. Nagulat siya sa kanyang nakita. Basang-basa si Marco ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Dalisay, kailangan nating umalis dito, sabi niya, hingal na hingal. Panganib tayo. Ano pong nangyari? May mga tao. Hinabol nila ako. Inatake nila ako kagabi. Hindi tayo ligtas dito. Kailangan nating magtago. Agad na nag-alala si Dalisay. Anong ibig sabihin nito? Anong nangyayari? Paano si Annalyn? Tanong ni Dalisay. Nag-aalala sa kanyang kapatid. Kailangan nating iwan muna siya. Dadalhin ko siya sa isang lugar na ligtas. Pagkatapos, babalikan natin siya. Hindi nagdalawang isip si Dalisay. Hindi siya maaring mag-atubili. Sa mga sandaling iyon, ang kaligtasan ni Marco ang kanyang naging prioridad. Sige po, sir. Anong gagawin natin? Sumama ka sa akin, sabi ni Marco, at hinawakan ng kamay ni Dalisay. Mabilis silang umalis sa bahay. Nagtago sila sa isang lumang kotse at nagmaneho palayo sa lugar. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, ngunit kailangan nilang lumayo sa mga taong naghahabol sa kanila. Sino ang mga taong yon, sir? Tanong ni Dalisay habang nagmamaneho si Marco. Hindi ko alam, pero alam kong hindi sila mabubuting tao. Habang nagmamaneho, kinuwento ni Marco kay Dalisay ang kanyang mga natuklasan, ang mga lihim na itinatago ng kanyang ama, ang mga kasinungalingan na binalot sa kanilang pamilya. Hindi ko akalain na ganito pala ang lahat, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Hindi ka nag-iisa, sagot ni Dalisay. Hinawakan ng kamay ni Marco. Sa mga oras na yon, tila nawala ang lahat. Hindi na sila CEO at janitress. Hindi na sila ang nagligtas at ang tinulungan. Sila ay 2 tao na naghahanap ng katotohanan, na tumatakas sa panganib at nagmamahalan. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Marco. Alam kong hinahanap tayo ng mga taong yon.
Kailangan nating maging matalino. Paano tayo makakapagtiwala? Tanong ni Dalisay. Sino pa ba ang paniniwalaan natin? May isang tao, sagot ni Marco. Isang taong hindi natin pwedeng kalimutan. Sino? Si Doña Esmeralda. Kailangan nating kausapin siya. Kaya nagpunta sila sa ospital kung saan nakakulong si Doña Esmeralda. Ngunit sa pagdating nila, nakita nila na wala na si Doña Esmeralda. Nawala siya, sabi ng isang nurse. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Nalungkot si Dalisay. Ngayon, wala na silang mapupuntahan. Anong gagawin natin? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Kailangan nating hanapin siya, sagot ni Marco. Kailangan nating alamin kung ano ang nangyari at kailangan nating maging matapang. Sa sandaling iyon, nagpasya silang hindi susuko. Kahit anong mangyari, lalaban sila. Hahanapin nila ang katotohanan at ipagtatanggol nila ang kanilang sarili. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang mga kaaway ay nasa paligid lamang nila. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong mensahe ang natanggap ni Marco. Isang text message, walang sender ID. Magkita tayo sa lumang paliparan, 9 p.m. Huwag kang magdadala ng kahit sino. Anong gagawin natin? Tanong ni Dalisay habang binabasa ni Marco ang mensahe. Kailangan kong pumunta, sagot ni Marco. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, pero kailangan kong malaman kung ano ang gusto nila. Pero delikado, sir. Baka patibong yan. Alam ko, pero wala tayong pagpipilian. Sasama ako, sabi ni Dalisay, determinadong nakatingin kay Marco. Hindi pwede, Dalisay. Delikado para sa'yo. Kahit na, hindi kita iiwan. Sa wakas, napilitan si Marco na pumayag. Alam niyang hindi niya mapipigilan si Dalisay. Ngunit sinigurado niya na mag-iingat sila. Nang gabi na, nagtungo sila sa lumang paliparan. Isang lugar na matagal nang hindi ginagamit. Puno ng mga lumang eroplano at mga nagkalat na gamit. Nagtago sila sa likod ng isang lumang eroplano. Naghihintay. Sino kaya ang nagpadala sa atin? Tanong ni Dalisay habang nakatingin sa paligid. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko, malapit lang sila. Sagot ni Marco. Hawak ang baril na kanyang kinuha. Maya-maya, may nakita silang isang lalaki. Papalapit sa kanila. Nakasuot ito ng itim na jacket at nakasumbrero. Kayo ba si Marco de la Vega? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig. Oo, sino ka? Ako ang magbibigay sa iyo ng mga sagot. Sagot ng lalaki. Lumapit ang lalaki sa kanila at binigyan niya si Marco ng isang maliit na sobre. Nasa loob ng sobre ang lahat ng impormasyon na kailangan mo. Ang tungkol sa iyong ama. Ang tungkol sa mga kasinungalingan. Sabi ng lalaki. Ngunit, may isang kondisyon. Ano? Kailangan mong bitawan si Dalisay. Nagulat si Dalisay. Ano ang ibig sabihin nito? Anong sinasabi mo? Tanong ni Marco. Naninigas ang kanyang mga kamao. Kailangan mong pumili. Sagot ng lalaki. Ang katotohanan o ang babaeng ito? Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng giyera sa loob ng puso ni Marco. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi ko siya bibitawan. Sagot ni Marco, matapang. Ngumiti ang lalaki. Kung ganoon, matatanggap mo ang iyong kapalaran. Biglang may mga lalaking lumabas mula sa dilim. Armado. Takbo! Sigaw ni Marco. At hinila niya si Dalisay. Nagsimula silang tumakbo habang ang mga lalaki ay nagpapaputok ng mga baril. Sa gitna ng putukan, nakita ni Dalisay na may tinamaan si Marco. Marco! Sigaw ni Dalisay habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang braso. Ngunit hindi sila maaring tumigil. Kailangan nilang tumakas. Kailangan nilang maging ligtas. Sa wakas, nakatakas sila. Nagtago sila sa isang lumang bodega. Ayos ka lang ba? Tanong ni Dalisay.
habang tinitingnan ang sugat ni Marco. Oo, huwag kang mag-alala, sagot ni Marco, habang nakahawak sa kanyang braso. Nagtago sila sa bodega, naghihintay. Ano ang susunod na mangyayari? Anong gagawin nila? Binuksan ni Marco ang sobre. Sa loob, may mga dokumento, mga larawan at isang liham. Binasa ni Marco ang liham at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito totoo, bulong niya. Anong nangyari? Tanong ni Dalisay, nag-aalala. Ang lahat ay kasinungalingan. At sa mga sandaling iyon, nakita ni Dalisay ang katotohanan. Ang lahat ay hindi katulad ng kanyang iniisip. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dalisay habang nakatingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Marco ang liham. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng ito, ang mga dokumento, pinapakita nito na ang aking ama ay walang kinalaman sa kamatayan ng iyong ama. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Nagulat si Dalisay. Imposible. Hindi maaari. Pero, ang kwintas, ang mga simbolo, pinlano ang lahat, Dalisay. Lahat ng ito ay isang bitag, sabi ni Marco. Ginamit nila ang kwintas para paghiwalayin tayo. Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado. May isang tao na gustong sirain tayo. Tinulungan ni Dalisay si Marco na gamutin ang kanyang sugat. Habang ginagawa niya ito, lalo siyang nag-alala. Sino ba ang kanilang kalaban? Ano ba ang gusto nito? Anong gagawin natin? Tanong ni Dalisay habang nakatingin kay Marco. Kailangan nating mag-ingat. Hindi tayo pwedeng magtiwala kahit kanino. Sagot ni Marco. Pero kailangan nating malaman ang katotohanan. Paano? Kailangan nating hanapin si Doña Esmeralda. Siya ang may alam sa lahat. Siya ang makakatulong sa atin. Kaya, nagdesisyon silang hanapin si Doña Esmeralda. Ngunit saan sila magsisimula? Naghahanap sila sa lahat ng lugar na kanilang alam. Sa mga ospital, sa mga hotel, at sa mga bahay tuluyan. Ngunit wala silang nakitang bakas ni Doña Esmeralda. Sa wakas, napagdesisyonan nilang bumalik sa bahay ni Marco. Hindi tayo pwedeng bumalik doon, sabi ni Dalisay. Delikado. Kailangan nating alamin kung may kahit anong bakas na naiwan sila, sagot ni Marco. Kaya bumalik sila sa bahay ni Marco. Nagtago sila, nag-iingat. Tingnan mo yan, sabi ni Marco, habang nakatingin sa labas ng bintana. Nakita ni Dalisay ang isang itim na kotse nakaparada sa tapat ng bahay. Sa loob, may dalawang lalaki, nakaitim na jacket at nakasombrero. Ang mga taong humahabol sa kanila. Kailangan nating umalis, sabi ni Dalisay. Ngunit huli na. Biglang may malakas na kalabog sa pintuan. Ang mga lalaki ay pilit na pumapasok. Takbo! Sigaw ni Marco. Tumakbo sila habang ang mga lalaki ay nagpapaputok ng mga baril. Nagtago sila sa isang silid, naghahanap ng paraan para makatakas. May bintana, sabi ni Dalisay habang nakatayo sa tabi ng bintana. Hindi tayo pwedeng tumalon. Masyadong mataas, sagot ni Marco. Sa biglang may narinig silang ingay. Sino yan? Tanong ni Marco. Hindi ko alam, sagot ni Dalisay habang nakikinig. Ang ingay ay papalapit. Biglang bumukas ang pintuan. At nakita nila ang isang lalaki. Nakasuot ng itim na jacket at nakasombrero. Ang taong nagbigay kay Marco ng mensahe. Hindi ka dapat nagtatago, sabi ng lalaki, ngiting aso. Alam ko kung saan kayo pupunta. At sa sandaling iyon, alam ni Dalisay na wala na silang pag-asa. Sino ka ba talaga? Tanong ni Marco. Habang nakatingin sa lalaki, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Ngumiti ang lalaki. Ako ang magbibigay sa iyo ng mga sagot, Marco. Ngunit may kondisyon. Anong kondisyon?
Kailangan mong sumama sa akin. Kailangan mong sundin ang mga utos ko. Hindi ako susunod sa'yo. Kung ganoon, haharapin mo ang iyong kapalaran. Biglang may mga lalaking lumabas mula sa likod ng lalaki. Armado. Dalisay, tumakbo ka. Sigaw ni Marco. Hindi kita iiwan. Ngunit huli na, bago pa man sila makatakbo, tinamaan si Dalisay ng isang bala. Dalisay! Sigaw ni Marco. Tumumba si Dalisay sa sahig. Dalisay. Agad na lumapit si Marco kay Dalisay. Ayos ka lang ba? Tanong ni Marco, habang hinawakan ang kamay ni Dalisay. Marco, mahinang sabi ni Dalisay. Itakas mo na ang sarili mo. Hindi kita iiwan. Kailangan mong mabuhay para sa katotohanan. Hindi. Tumakas ka na. Huminga ng malalim si Dalisay at pumikit ang kanyang mga mata. Dalisay! Dalisay! Sigaw ni Marco habang niyayanig ang kanyang katawan. Pero wala nang sagot. Namatay si Dalisay. Sa mga sandaling iyon, nawasak ang mundo ni Marco. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang kaluluwa ay nalugmok. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagdadalamhati, pinigilan siya ng mga lalaki. Tapos na ang lahat, sabi ng lalaki. Dinala siya ng mga lalaki. Itinali nila siya sa isang upuan. Nasaan si Doña Esmeralda? Tanong ni Marco. Hindi mo na kailangang malaman, sagot ng lalaki. Pero alam ko na ang iyong susunod na hakbang. Anong gagawin mo? Sisirain ko ang lahat. Nang gabing iyon, dinala si Marco sa isang lugar. Isang lugar na kanyang kinatatakutan. Isang lugar na kanyang kinamumuhian. Sa harapan niya, nakita niya ang kanyang ama, si Don Alejandro. Marco, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Bakit mo ginawa ito pa? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dahil, kailangan, sagot ni Don Alejandro. Kailangan? Anong kailangan? Pinatay mo ang aking ina. Sinira mo ang aking buhay. Pinatay mo si Dalisay. Dahil, kailangan ko para sa atin. Wala ka ng silbi pa. Ngumiti si Don Alejandro. Magkakasama pa rin tayo. Sa mga sandaling iyon, hinawakan ng mga lalaki si Marco. Ngunit bago pa man nila magawa ang kanilang plano, biglang may sumigaw. Huwag kayong kikilos. Sa pinto, nakita nila si Doña Esmeralda. Sigaw ni Marco. Nakasuot ito ng isang elegante na damit. May hawak na baril. Bitawan mo siya. Ang mga lalaki ay nagulat at nagkaroon ng giyera. Nagsimula ang putukan. Nagpaputok ng baril si Doña Esmeralda habang ang mga lalaki ay nagtatakbuhan. Nagulat si Marco. Paano nangyari ito? Sa gitna ng putukan, nakita ni Marco ang lalaki na nagbigay sa kanya ng mensahe. Tumakbo ito palayo. Huwag mong hayaan siyang makatakas, sigaw ni Marco. Agad na tumakbo si Marco, hinahabol ang lalaki. Sa kabilang banda, nakipaglaban si Doña Esmeralda sa mga lalaki. Matapang, walang takot. Habang tumatakbo si Marco, nakita niya ang lalaki na nagtatago sa isang silid. Lumabas ka dyan, sigaw ni Marco. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Pilit na binuksan ni Marco ang pinto, ngunit nakakandado. Binasag niya ang pinto. Sa loob, nakita niya ang lalaki. Nagtatago sa likod ng isang mesa. Hindi ka makakatakas, sigaw ni Marco. Hindi ka dapat nakialam, sagot ng lalaki. Tumayo. Naglaban sila. Sa wakas, natalo ni Marco ang lalaki. Sino ka ba talaga? Tanong ni Marco. Hinawakan ng lalaki. Ngumiti ang lalaki. Ako ang magbibigay sa iyo ng mga sagot. At sa sandaling iyon, biglang may tumama sa likod ni Marco. Tumumba si Marco. Sa harapan niya nakita niya si Don Alejandro. Pa, mahaba na ang iyong paghihirap, Marco. Tapos na ang lahat. Sa likod ni Don Alejandro nakita ni Marco ang mga pulis.
Inaresto kita, Alejandro de la Vega, sa kasong pagpatay kay Renato Reyes, kay Doña Isabela de la Vega, at sa pagtatangka sa buhay ni Marco de la Vega. Nagulat si Don Alejandro. Anong ginagawa mo, Nande? Tanong ni Don Alejandro kay Doña Esmeralda. Ang katotohanan ay hindi matatago, sagot ni Doña Esmeralda. At ikaw, hindi ka mabubuhay ng ligtas, sinabi ng lalaki na tila binuhusan ng mga bitak-bitak. Ngayon, nahuli na ang lahat. Sa ospital, nagising si Marco. Dalisay, bulong niya. Huwag ka nang mag-alala, Marco. Mabuti na siya ngayon, sabi ni Doña Esmeralda habang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Pero, paano? Hindi mo pa rin ba alam? Dati, sinabi ko sa iyo na ang iyong ina ay hindi talaga patay, na siya ay iniwan lamang, sabi ni Doña Esmeralda, ngiti sa kanyang labi. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, ngunit natatakot ako na ang iyong ama ay magagalit sa akin. Nalito si Marco. Kaya si Inay. At ang lahat ng ito? Oo, siya ang gumawa ng lahat, sabi ni Doña Esmeralda, ngiti sa kanyang labi. Sa loob ng maraming taon, ako ay nagtatrabaho sa kanya, tinutulungan siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na mali ang kanyang ginagawa. Kaya't tinulungan ko si Dalisay, tinulungan ko si Renato, at ngayon, ikaw. Biglang dumating si Dalisay, hawak ang kamay ni Annalyn. Marco, sabi ni Dalisay, at niyakap niya si Marco. Dalisay, akala ko, wala ka na. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin, sagot ni Dalisay. Pagkatapos ng ilang buwan, naging maayos ang lahat. Nakalaya si Doña Esmeralda, ang lahat ng kasamaan ay naalis. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, binago ni Marco ang pangalan ng kumpanya na kinilala ang tatay ni Dalisay. Nagbago ang kumpanya. Ngayon ay nagmamalasakit sa mga mahihirap at sa mga taong nangangailangan. At sa wakas, nagkaroon ng wakas ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, ang hustisya ay natamo. Ang mga kriminal ay nasa likod ng rehas. Ang De La Vega Corporation, sa ilalim ng pamumuno ni Marco, ay nagbago. Ang pangalan ng kumpanya ay binago sa pagkilala sa Renato de la Vega Corporation. Ang mga proyekto ay nagbago din. Ang kumpanya ngayon ay nakatuon sa mga proyekto sa lipunan, tumutulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Si Annalyn, ang kapatid ni Dalisay, ay gumaling na rin. Nabawi niya ang kanyang kalusugan at ang pamilya ay muling nagkasama. Isang araw, pumunta sina Marco at Dalisay sa puntod ng ama ni Dalisay, si Renato. Salamat pa, sabi ni Dalisay habang umiiyak. Nakamta na ang katarungan. Niyakap ni Marco si Dalisay. Kaya ginawa natin ito, sabi niya. Nagawa nating magkasama. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang maliit na bahay na kanilang bagong tahanan. Isang hapon, habang nakatayo sa isang balkonahe, nakatingin sa lungsod, niyakap ni Marco si Dalisay. Mahal, maraming salamat sa lahat. Sa pagiging matapang mo, sa iyong tiwala, sa iyong pagmamahal, sabi ni Marco. Walang anuman, Marco. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay, sagot ni Dalisay. Kinuha ni Marco ang kwintas ni Dalisay, ang kwintas na may simbolo ng kanilang ama. Ang kwintas na ito ay sumisimbolo sa ating pagmamahalan, sa ating mga pinagdaanan at sa ating kinabukasan, sabi ni Marco at lumuhod sa harap ni Dalisay. Dalisay Reyes, will you marry me? Tumingin si Dalisay sa mga mata ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Opo, Marco de la Vega. Opo. Niyakap ni Marco si Dalisay at hinalikan niya ito. At sa araw na yon, sa liwanag ng araw, sa gitna ng lahat ng kadiliman, nakita nila ang kanilang liwanag. Sa pagitan ng kanilang mga puso, nakita nila ang pag-asa, pagmamahalan
At kinabukasan, ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pera at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pag-ibig, hustisya, at pagpapatawad. Ito ang kwento ng isang janitress at isang CEO. Ang kwento ni Dalisay at Marco. Ang kwento ng liwanag pagkatapos ng dilim.